Hello guys and welcome to another vlog. Today, we're heading to Marina Bay Park to experience the iLight Singapore displays and enjoy free outdoor activities. This is the part 2 of my vlog with my friends on one of my rest days in Singapore. If you haven't seen the first vlog, please visit my channel to watch and subscribe. Stay tuned! Hi guys, we're going at the Raffles Place to see the Light at SG display na once a year lang siya ginaganap. So, stay tuned guys. Papakita ko sa inyo mamaya. With my friends, yan. Nandun sila, si Katrina, si Lizelle, and si Jason. Yan. Ngayon lang kami nakalabas here in Singapore kasi sobrang busy. And on July 2, it would be my last day at work here in Singapore. And yan, kaya nagkikreate kami ng memories together. And luckily, nagkasabay-sabay yung rest day namin. Kaya ngayon, we have time to roam around here in Singapore together also. Hey guys, we're here at the Marina Boulevard and kung makikita nyo, ang daming tao. It's a weekend today. Yan. Yeah. So guys, I'm vlogging in English because later on this would be my primary language in Connecticut. Kakatapos lang namin kumain sa Max and after a nice meal, napakaganda rin pumunta sa mga parks like this. Especially this is the iconic park here in Singapore where we can see the Marina Bay and this Marina Park. Yeah, see guys, pakaganda. Perfect for picture. Yan. And also the dogs. I want to see the dogs. Hello. Hi. Are you Filipino? Oh, Filipino. Me also Filipino. Hello kabayan. Hey, say hi to the vlog. I'm vlogging. So, I'm a dog lover guys. And here si ate. Ate, anong pangalan mo pala, ate? Giselle. Si Giselle. Taga saan po kayo sa Philippines? Tarlac? Yan. Anak. Mapanood niyo sana to. And si ate. Ay, Taga-La Union ako. Taga-La Union. So, anong name niyo, ate? Jenny. So, say hi po sa mga OFW dyan. Sa Anong channel mo? Anong channel mo? Ay, subscribe niyo ako. At Omar Christian. O-M-A-R Christian. Okay. At subscribe niyo na ako ngayon, te. Hello, mga Taga-La Union and Tarlac. Labrador and Golden Retriever. Anong name mo? Munchkin. Ito. Walang imik si Munchkin. Walang imik. Ang cute to. Hi, Munchkin. Si Munchkin ang walang pakialam. Hello. Ay. Mga friendly sila. Hello. What's your name? What's the name of this, ate? Larry. Hi, Riley. Sobrang sarap magkadog. Ano ba pag nagkakasakit ka? Mabilis kang gagawin. Oo. Sila yung sasalubong sa bahay. Hi. Yeah. So yun guys, ituloy na natin yung question and answer natin dito sa ating mga OFW here in Singapore. How do you apply as a nurse in Singapore? Just applied online. Kung alam niyo yung workabroad.ph, so na-create lang ako ng account ko doon. And then nung pauwi na ako ng Pilipinas from Middle East, in-update ko siya ulit. And then, biglang may kumontak sa akin ng mga agency, mga Germany, Singapore,
iba't ibang places kung saan pag nakita nila yung profile mo sa work abroad, so sila mismo yung kukontak sa inyo. Kaya isang malaking help din yung work abroad kung gusto nyong makahanap ng opportunity abroad. Nga pala na-hired pala ako sa Service Online Agency. So sobrang helpful nung mga staff nila doon, sobra. Tinulungan talaga nila kami sa throughout process ng namin sa Singapore. Kasi nakita ko lang yung post sa Facebook. So I sent my resume through their email. My agency was Jedigal. So pagka-send, tinawagan ako, and then pinaayos yung ibang requirements, tapos pinasa ko sa Manila. First, kailangan mo muna mag-take ng exam para at kailangan mo pumasa ng board exam dito sa Singapore before kanila tatanggapin as a employee. Pero kailangan mo rin syempre pumasa ng interview muna bago kanila payagan mag-exam. After that, processing na ng mga papeles, usually 6 months. So kailangan bilisan mo ng papel kung gusto mong makapunta ng mabilis dito. Tapos mag-ready ka na rin ng mga 2 months na budget, tapos 2 months na pang renta ng bahay para hindi ka na rin mahirapan pagdating mo dito. Through Service Online also, and I just submitted my CV, and then they called me for Zoom interview. After 2 months, they book us for a exam, paper up to 60 items na. And then after that, we waited for the visa, and it took like 8 months na. And ayun, we're here more than a year. Nag-apply ako, same kami ni Kat, sa workabroad.ph. Gumawa ako ng account doon, and kung gusto nyong malaman kung paano ba gumawa ng account sa workabroad.ph, click nyo lang yung link dito sa taas kasi meron akong vlog about doon. So next question is, how would you compare the working conditions of nurses in Singapore and in the Philippines? Although maliit yung sahod natin sa Pilipinas, masasabi natin na nakaka-enjoy talagang mag-work sa Philippines. Lalo na kasama mo yung mga friends mo, pag night shift, magbabaong kayo sa duty ng pansit, kahit matoxic kayo. So, ayun, kumbaga parang sa Pilipinas kasi comfort zone natin siya. So, nung nandito na ako sa Singapore, ang difference niya is, sa bago naming ospital, kukunti lang yung Pilipino. Kaya kailangan mong mag-adjust sa mga ugali ng mga Malaysian, Chinese, mga Singaporean na makaka-work mo. So dahil gusto nating kumita ng pera, kailangan nating magtiis dito. At kailangan nating makisama sa kanila. Kaya Parang yung sinabi din ni Katrina, mas enjoy ang pagtatrabaho sa Pilipinas. Pero masyado maliit yung sahod. So yung government natin baka naman. So anong panawagan mo sa current administration? Current administration. Pilipinas. Mas maganda kung mag-focus din sila sa healthcare kasi nahuhuli na ang Pilipinas regarding machineries, technologies sa healthcare sa bansa natin. Based on my experience, napakatagal na. Ilang dekada na yun? Ilang dekada na? Oh, so guys, hulaan nyo yung ilang edad na si Giselle. Ayan. Mas masarap. Tsaka mas masaya sa Pilipinas yung kahit toxic na kayo, after noon, tulungan pa din. Tapos, walang inggitan, walang sipsipan. More on family talaga kayo sa OR. Pero dito sa Singapore, kanya-kanya, do your own job. Dapat walang mali or else madami sayong maninita, and then masyado silang perfectionist, more on protocols. Kaya dapat madaming aral to think na maisip mo, dapat matalino ka pag nasa Singapore. Ayun lang. Taste this. Requirements ba yung matalino ka? Mixed emotion ako kasi in the Philippines, yung experience ko is tough. Maybe because I'm assigned in a tertiary hospital, and also one of the most popular na hospital in the Philippines na marami talagang patients, and yung mga patients doon are well-known na mga personalities. So yung standard of care na pinaprovide namin doon sa hospital na dati kong pinagtatrabahoin sa Philippines is very high. So yung perfectionism sa trabaho, kailangan talaga high standard. Kaya yung naging experience ko as a new graduate doon is very tough.
na masasabi kong nakatulong naman dito sa Singapore. Kaya nung pumunta ako ng Singapore, hindi na ako na culture shock dun sa working condition, sa mga machines, sa mga kung ano-ano pang mga protocol, kasi almost the same dun sa experience ko sa Philippines. Ang pinagkaiba lang talaga is the salary. And yung OT dito, bayad sa Pilipinas, OTY. And ayun, yun lang naman. And yung salary talaga, kailangan yung benefits is ma-improve sa Philippines. Pero kung papipiliin ako kung saan ako magtatrabaho kung same salary, of course sa Philippines, kasi nandun ka sa home country mo, hindi mo na kailangan lumayo and feel at home ka sa Philippines. But for now, syempre, magwawagi ang Singapore kasi nandito yung pera eh. Nandito tayo magkakaroon ng pag-asang makaipon, ganyan. So guys, ito na, umiilaw na yung ating mga stones here. Napakaganda guys. So yan, makikita nyo. Ayan, go. So perfect to for selfies, for family hangout. Ngayon guys, kung ikaw ay nandito sa Singapore at hindi mo pa ito napuntahan, dapat puntahan mo to kasi worth it yung time na i-google mo sa paggala-gala dito sa Marina Bay. Especially now, merong mga light displays and makakapag-exercise ka pa habang naglalakad-lakad, nag-iisip-isip dun sa mga kapamilya mo sa Pilipinas. And instead na ma-homesick ka sa bahay, di ba napakaganda na experience tong ma-explore tong gantong kagagandang view here in Marina Bay. Yan. Yan. So, there are lots of people because today is a Saturday. Napakaganda ng lights and kakulay pa siya ng t-shirt ko. So guys, yun, we're still walking around and it's already 7:33 in the evening. I already had 4,000 steps here. And we're just enjoying the sceneries here in Marina Bay. Yeah, competitive po si Kuya, yan. Ngayon pa lang siya kita niyo yung mga kilos niya, sobrang... Oo. Walang assistant. So, yan, DIY presentation tayo. So yun guys, wala pa tayong masyadong nakikitang lights, but this light show is from 7 p.m. to 10 p.m. right? Parang kukunti lang ka. Yan guys, maganda dito, maraming mga events and may mga palaruan dito sa gilid. Ito, magaling si Jason sa ganito. Kukuha ng ticket. To buy the ticket, you just have to use this machine using your Visa and MasterCard. Yan! Oh! Wala. Mali. Ay, ayan. Ay. Kaya naman. Sobrang daya ng machine na to. Wala na, ubos na. No. So, wala na guys. Wala. Guys, may free drinks dito. So, iced tea. Tikman natin. Can get more? Thank you. So, nakadalawa tayo guys.
This one is money, you know. You take money like that throw. Hi. Hi. What's her name? What's his name? Nicholas. Hi. Very cute. So guys, uuwi na kami. And Going home. we're going home now. You're welcome. I'm so enjoy. Huwag kayong mababash ng grammar. So for me, I enjoyed it so much. I'm happy that our Beshi here having a hard time now is hard time or heartbreak. No. We're able to accompany her in her trying times. Adya. Aja fighting. Mga bata, samahan natin. Bata pala dito. Vocalize. Oh. Ano bang magandang kanta yung alam ng lahat? Batang-batang. Alam ng lahat eh. Tatanda pas ang panahon, kabiyak ng ating gunita, ang mga puno't halaman. Bakit kailangang lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Tingnan sila. Sayang, sarado ng Starbucks. Mag-Starbucks sana si Pat. Valid reason. Next time. Starbucks. Tapos magdadala ako ng eggs. That's all guys for today. I hope you enjoyed watching this vlog. Please subscribe for more. See you on the next one. Bye. God.